Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Isang college student ang napilitang gumawa ng desisyon dahil sa hirap ng buhay. Nang tulungan siya ng kumare ng kanyang nanay na isang byuda, hindi niya inaasahan na may kapalit pala ang lahat ng yon. Halina't pakinggan ang kanyang storya. Ako nga pala si George, 24 years old at kasalukuyang 4th year college student. Kung tutuusin, konting tiis na lang at makakapagtapos na ako, Miss Roxy. Pero kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko para lang makaraos sa pag-aaral, lumaki akong walang ama. Bata pa lang ako nang iwan niya kami ni nanay. Kaya si Nanay Lisa ang tumayong ama at ina sa akin. Para lang mapag-aral ako ng kolehiyo, napilitan siyang magtrabaho bilang OFW sa Saudi. Kaya heto ko ngayon, mag-isa sa bahay namin sa probinsya. Hindi naman ako pabaya sa pag-aaral, Miss Roxy. Sa katunayan, isa ako sa mga estudyanteng pinupuri ng mga profesor ko. Pero kahit gaano ka pakasipag, kung kulang ang pera, talagang mahihirapan ka. Minsan nga, nagbibilang pa ako ng barya para lang may pamasahe, papasok sa eskwela. Si nanay kasi, nagbabayad pa ng utang, kaya limitado rin ang naipapadala niya sa akin. Isang hapon, habang nakaupo ako sa labas ng bahay namin at nag-review ng notes, may tumawag sa akin. George, pagtingala ko, nakita ko si Aling Melba. Kayo pala, Aling Melba. Sabi ko sabay tayo. Si Aling Melba ay kapitbahay namin. Matagal na silang magkumare ng nanay ko, halos pamilya na nga ang turing namin sa kanya. Byuda na siya, Miss Roxy. Namatay ang asawa niya ilang taon na ang nakalilipas. May maliit siyang tindahan at may paupahang 2 kwarto sa gilid ng bahay nila. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya habang papalapit. Nag-review lang po. May exam kasi kami bukas. Sagot ko. Ngumiti siya sa akin ng matamis. Ang sipag mo talaga, George. Buti na lang, may anak na ganito ang kumari ko. Napakamot naman ako sa ulo. Inako, ginagawa ko lang po ang makakaya ko. Tumingin siya sa hawak kong notebook. 4th year ka na nga pala ngayon, ano? Opo, sa awa po ng Diyos. Malapit ka na palang gumraduate. Oo nga po sana makaraos hanggang dulo. Napansin niyang parang malalim ang iniisip ko. Bakit? May problema ka ba? Tanong niya. Wala naman po. Normal lang po siguro sa estudyante. Minsan, kulang ang allowance na pinapadala ni nanay. Hindi ko naman talaga ugaling magkwento ng problema. Pero siguro, napansin niya sa mukha ko. Maya-maya ay dumukot siya sa bulsa ng kanyang bestida. Inabot niya sa akin ang 300 piso. Eto muna. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Naku, wag na po. Kunwari ka pa, pangbaon mo yan. Hindi na po, Aling Melba, nakakahiya. Kinuha niya ang kamay ko para tanggapin ang pera. George, kumari ko ang nanay mo. Parang anak na rin kita. Napabuntong hininga ko. Salamat po, Aling Melba. Ngumiti siya habang nakatingin sa akin. Walang anuman. Akala ko, Miss Roxy, doon na matatapos ang usapan namin. Pero maya-maya ay nagsalita ulit siya. George, pwede mo bang tulungan muna ako sandali? Sa ano po? May sira yata yung ilaw sa kusina namin. Wala namang lalaki sa bahay. Baka pwede mong tanggalin at palitan ng bago. Natatakot naman akong tumuntong at baka ako'y bumagsak pa. Tumango ako agad. Oo naman po. Sumama ako sa kanya papunta sa bahay nila. Hindi naman kalayuan, mga 2 bahay lang ang pagitan. Pagpasok namin sa loob, napansin kong tahimik ang paligid. Wala po bang tao? Tanong ko. Wala. Yung anak ko nasa trabaho. Ganun po ba? Tinuro niya ang kusina. Ayan, dyan yung ilaw. Pumunta ako doon at tiningnan ang bumbilya.
Mukhang maluwag lang naman po. Kinuha ko ang upuan at inayos ang bumbilya. Pagkabukas ng switch, umilaw agad ito. O ayan, ayos na ho. Paglingon ko, napansin kong nakatayo si Aling Melba sa likod ko. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang iba ang dating ng tingin niya. Parang masyadong matagal. Aling Melba. Sabi ko. Ngumiti siya sa akin. Ang laki mo na talaga, George. Napakamot naman ako sa ulo. Gwapo din ho, di ba? Oo naman. Dati kasi parang patpating bata ka lang na tumatakbo sa kalsada. Tumawa ako. Matagal na po yun. Lumapit naman siya ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang kaba sa dibdib ko, Miss Roxy. O salamat ha, sabi niya. Wala po yun. Maglalakad na sana ako palabas nang tawagin niya ako ulit. George. Po? Inabutan niya ulit ako ng pera. 500 piso. Para saan po to? Extra allowance mo. Napailing ako ng mariin. Hindi na po. Sobra na po yung kanina. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi yan sobra. Pero Aling Melba, George, napatigil ako. Basta tanggapin mo na. Unti-unti kong tinanggap ang pera. Pero habang nakatingin siya sa akin, parang may gusto pa siyang sabihin. Pero hindi na niya naituloy. Sa halip ay sinabi lang niya, kung may kailangan ka ha, lumapit ka lang sa akin. Opo, Aling Melba. Maraming salamat po. Paglabas ko ng bahay nila, pakiramdam ko may kakaibang nangyari. Hindi ko maipaliwanag, Miss Roxy. Pero simula noon, mas naging madalas ang pagpunta ko sa bahay niya. Kung minsan, may ipapagawa siya. Kung minsan naman ay tatawagin niya lang ako para kumain. At halos sa bawat pagkakataon, may inaabot siyang pera sa akin. Isang gabi, habang nag-aaral ako, tumunog ang cellphone ko. Message galing kay Aling Melba. George, pwede ka bang dumaan sandali sa bahay? Sumagot ako. Bakit po, Aling Melba? Maya-maya pa ay nag-reply siya. May ipapagawa lang ako saglit. Napatingin ako sa oras. 8:00 na ng gabi. Pero dahil malaki rin ang naitulong niya sa akin, nagbihis ako at pumunta sa bahay niya. Pagdating ko sa gate, nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Parang hinihintay niya talaga ako. Pasok ka. Pagpasok ko sa loob, napansin kong tahimik ulit ang bahay nila. George, may gusto sana akong pag-usapan. Kinabahan ako bigla. Ano po yun? Umupo siya sa sofa at tinapik ang bakanting upuan sa tabi niya. Umupo ka muna. Dahan-dahan akong umupo, Miss Roxy. Tinitigan niya ako sandali bago siya nagsalita. George, kailangan mo ng pera, hindi ba? Para sa pag-aaral mo. Opo. Tumango siya. Kung tutulungan kita, papayag ka ba? Napakunot ang noo ko. Tutulungan po? Ngumiti siya ng bahagya. Mas malaking allowance. Mas malaking tulong. Hindi ko agad naintindihan yon. Pero maya-maya ay lumapit siya ng kaunti sa akin. Halos maramdaman ko ang init ng katawan niya, Miss Roxy. At dun niya sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahan na maririnig mula sa kumare ng nanay ko. George, paminsan-minsan, pwede mo ba akong pasayahin? Para akong nabingi sa narinig ko. Po? Ngumiti siya habang nakatingin ng diretso sa mata ko. Alam mo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Nanlaki ang mga mata ko. Aling Melba. Pero lalo siyang lumapit. At doon ko unang naramdaman na ang simpleng pagtulong niya sa akin ay may kapalit palang hinihingi. At hindi ko alam kung tatanggihan ko ba yon o papayag ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa sinabi ni Aling Melba. Tahimik ang buong bahay.
At ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko. George, bakit parang natulala ka? Tanong niya habang nakangiti ng bahagya. Napakamot ako sa ulo. Hindi ko po alam ang sasabihin. Tumawa siya ng mahina. Hindi ka ba sanay sa ganitong usapan? Hindi po. Totoo? Tumango ako. Sa totoo lang, Miss Roxy, wala pa akong naging seryosong girlfriend. Puro aral lang ang inatupag ko. Kaya lalo akong kinabahan sa direksyon ng usapan namin. George, sabi niya habang nakatingin sa akin, huwag kang kabahan. Ramdam kong namumula ang mukha ko. Hindi po, kasi parang mali. Bakit mali? Kumari po kayo ng nanay ko. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. George, matanda ka na. Hindi ka na bata. At saka, wala namang makakaalam. Napatingin ako sa kanya. Pero, George, putol niya sa sasabihin ko. Tinutulungan lang naman kita. Tumayo siya at naglakad papunta sa maliit na mesa. May kinuha siyang envelope doon. Pagbalik niya, inabot niya yon sa akin. Para sa tuition mo. Binuksan ko yon at nanlaki ang mata ko. Halos kalahati na yon ng kailangan kong bayaran sa school. Aling Melba, ang laki naman po nito. Ngumiti siya. Hindi ba yan ang kailangan mo? Opo, pero muli niya akong tinitigan. Hindi ko naman hinihingi na maging akin ka. Napakunot ang noo ko. Kung hindi po, lumapit siya ng kaunti sa akin. Samahan mo lang ako paminsan-minsan. Alam mo na yon? Napayuko ako, Miss Roxy. Hindi ko alam kung bakit parang nahihirapan akong huminga ng sandaling yon. Totoo naman kasi, kailangan ko ng pera. Maraming beses na akong muntik hindi makapasok dahil kulang na kulang. Pero ito, hindi ko alam kung tama ba. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Tumingin siya sa envelope na hawak ko. Babawiin ko na lang. Doon ako lalong nataranta, Miss Roxy. Hindi po. Hindi ko naman sinabing ayaw ko. Napangiti siya. Hindi ko lang po alam kung kaya ko. Tignan natin. Unti-unti siyang lumapit, Miss Roxy. Mas lalo kong naamoy ang pabango niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang nanigas ang katawan ko. Relax ka lang. Hindi ko namalayan na inilapit niya na pala ang kamay niya sa braso ko. Dahan-dahan niya yung hinaplos. Napatingin ako sa kanya. Aling Melba. Melba. Melba na lang ang itawag mo sa akin. Mas lalo mo lang akong pinagmumukhang matanda. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi. Ilang taon ka na, George? 24 po. O, di ba? Lalaki ka na. Tumayo siya at lumapit sa harap ko. Nakatayo ako ngayon habang siya naman ay halos katapat ko na. Hindi ka ba naaakit sa babae? Tanong niya. Napakamot ako sa ulo. Normal lang naman po siguro yun. Sa akin, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ka ba naaakit sa akin? Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, Miss Roxy, maganda si Aling Melba para sa edad niya. Balingkinita ng katawan niya at maalaga siya sa sarili. Pero hindi ko siya tinitignan sa ganung paraan noon. Hindi ko po alam. Napangiti ulit siya. Ganun ba? Bigla siyang lumapit ng isang hakbang. Halos magdikit na ang katawan namin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang malaman. Hindi ko nagawang umatras nang ilagay niya ang kamay niya sa dibdib ko. Kalma ka lang. Ramdam kong bumilis ang tibok ng dibdib ko, Miss Roxy. Baka po may makakita. Walang tao. Teka po, pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, bigla niya akong niyakap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. George,
Mahina niyang bulong sa tenga ko. Matagal na kitang napapansin. Simula pa nung nagbinata ka. Matagal na akong mag-isa, George. At sabik na ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Gusto kita. Parang umikot ang mundo ko sa narinig. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Natahimik ako, Miss Roxy. Sa isip ko, naglalaban ang dalawang bagay. Ang konsensya ko at ang pangangailangan ko. Maya-maya pa ay sinabi ko ang salitang hindi ko akalaing lalabas sa bibig ko. Sige, Melba. Hayaan mong ako ang pumuno nun. Unti-unti siyang napangiti. Sigurado ka? Hindi na ako nakasagot. Sa halip ay napapikit na lang ako nang maramdaman kong muli ang kanyang labi. Hindi ko palubos na maunawaan kung ano ang pinapasok ko, Miss Roxy. Ang alam ko lang, sa gabing yon, unti-unti na akong nahuhulog sa tukso ng kumare ng nanay ko. At hindi ko alam na yun palang pala ang simula. Dahil sa mga sumunod na araw, lalo pang lumalim ang lihim na relasyon namin ni Melba. Darating ang panahong hindi na basta allowance ang kapalit ng pagsama ko sa kanya, kundi isang bagay na hindi ko na kayang bawiin. Hindi ako agad umuwi pagkatapos ng gabing yon. Naupo lang kami ni Melba sa sofa habang tahimik ang buong bahay. Pakiramdam ko parang may kakaibang nangyari sa pagitan namin kahit wala pa naman talaga. Pero ramdam kong may nabuksan na pinto at hindi ko na maisara yon, Miss Roxy. George, mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Hindi ka naman nagsisisi na pumunta ka dito, hindi ba? Hindi naman po. Ngumiti siya. Good. Sandali kaming natahimik at hindi ko alam kung bakit parang hindi ako mapakali. Siguro dahil sa mga sinabi niya kanina. Kailangan ko na po sigurong umuwi. Sabi ko. Tatayo na sana ako pero hinawakan niya ang braso ko. Pero kung may oras ka pa, pwede ka namang magtagal ng konti. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa braso ko. Magkwentuhan muna tayo. Tutal, wala ka namang pasok bukas, hindi ba? Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Magtitimpla lang ako ng kape. Maya-maya ay bumalik siya dala ang 2 tasa. Salamat po. Sambit ko nang iabot niya yon. Umupo siya sa tabi ko. May girlfriend ka na ba? Napailing ako. Wala po. Bakit naman? Hindi ko po kasi priority yon. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Sayang. Bakit po? Kasi gwapo ka naman. Kung mas bata lang ako ng konti. Hindi niya tinapos ang sinabi niya. Pero alam kong may gusto siyang ipahiwatig. Gusto mo ba talagang makapagtapos at matulungan ang nanay mo? Opo naman. Pwes, pwede kitang tulungan. Napatingin ako sa kanya. Malaki na po ang naitulong niyo. Hindi pa yon. Humiti siya. Kung gusto mo, pwede kong sagutin hanggang graduation mo. Parang hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Talaga po? Oo. Pero bakit po? Kasi gusto kita. Napabuntong hininga ko. Lumapit siya ng kaunti. Pero hindi kita pinipilit ha? Pero kung papayag ka, aalagaan kita. Paano pong aalagaan? Ngumiti siya. Hindi ka na mag-iisip ng pera. Hindi ko alam kung bakit pero parang unti-unting humihina ang resistensya ko. Sa isip ko, malaking tulong talaga yon. George, sabi niya ulit, hindi naman araw-araw. Paminsan-minsan lang. Hindi ko agad napansin na inilapag niya na pala ang tasa ng kape. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Relax ka lang. Baka po mali na to. Tingin mo ba mali? Wala naman tayong nasasaktan. Tama po kayo pero hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang hawakan niya ang kamay ko.
Hayaan mo na. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Pakiramdam ko, parang bumagal ang oras. Pero hindi ako umatras, Miss Roxy. Sa halip ay napapikit lang ako. Maya-maya ay naramdaman kong naglakbay na ang mga palad niya sa katawan ko. Ang bango mo. Napangiti ako ng bahagya. Lalo na po kayo. Unti-unti niyang hinaplos ang likod ko. Hindi ko na alam kung bakit, pero parang nawawala na ang hiya ko. Huwag kang mahihiya, George. Bago lang po ito sa akin. Pasensya na po kung medyo awkward. Tumawa siya. Ako nang bahala. At sa sandaling yun, hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya, Miss Roxy. Mabilis niyang sinibasib ang labi ko at damang-dama ko ang pagkasabik niya. Napamaang na lang ako sa ipinadarama sa akin ni Aling Melba. Lalo na nang makarating kaming parehas sa rurok. Hindi ko na napansin ang oras. Ang alam ko lang sa gabing yon, tuluyan na akong bumigay sa tukso ni Melba. At ang simpleng tulong niya sa akin noon ay naging lihim na kasunduan naming dalawa. Isang lihim na relasyon na walang ibang nakakaalam. Pero hindi ko alam na habang tumatagal, mas lalo akong mahuhulog sa sitwasyong yon. At darating ang araw na may makakahalata sa amin. Isang bagay na maaaring sumira sa tiwala ng nanay ko at sa pagkakaibigan ng dalawang magkumare. Pagkatapos ng gabing yon, akala ko magiging awkward na ang pakikitungo ko kay Melba. Akala ko mahihiya ako tuwing makikita ko siya. Pero nagkamali ako. Sa halip, parang lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Parang may lihim na kami lang ang nakakaalam. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa iskinita papuntang eskwela, may tumawag sa akin. George! Paglingon ko si Melba yun. Nakatayo siya sa gate. Good morning! Sabi niya habang nakangiti. Good morning po. Lumapit ako. Papunta ka sa school? Tanong niya. Opo, may klase po kami ngayon eh. May inilabas siya mula sa maliit niyang bag. Isang envelope. Inabot niya sa akin yon. Baon mo. Nanlaki ang mga mata ko. Wag na po. Nahihiya na po ako. Tumingin siya sa akin ng may halong biro. Hindi ka naman nahiya kagabi ah. Bigla akong namula sa sinabi niya, Miss Roxy. Melba naman. Tumawa siya. Kunin mo na. Tinanggap ko ang envelope. Lumapit siya ng bahagya at bumulong. Anong oras ang tapos ng klase mo? Daan ka mamaya ha? Napatingin ako sa kanya. Mga 4:00 po. Hihintayin kita, George. Hindi na siya naghintay ng sagot. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Habang naglalakad ako papuntang school, hindi ko maiwasang mapangiti, Miss Roxy. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang ginagawa ko. Pero isang bagay ang malinaw. Unti-unti na akong nasasanay sa sitwasyon namin. Lumipas ang mga linggo. Naging normal na sa akin ang pumunta sa bahay ni Melba. Kung minsan, pagkatapos ng klase. Kung minsan naman, gabi na. At sa bawat pagkakataon, may inaabot siyang pera sa akin. Allowance. Minsan bagong damit. Minsan pati pang bayad sa project ko sa school. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, bigla siyang nagsalita. George, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Napangiti ako. Bakit ko naman kayo pagsasawaan? Kasi matanda na ako. Hindi naman ah. Napakaganda at napakahusay mo pa rin. Talaga? Oo. Tinitigan niya ako ng matagal. Hindi ka ba natatakot na malaman ng nanay mo? Natahimik ako sandali. Medyo. Pero nandito ka pa rin. Malaking tulong kasi ito sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka tumigil na ako sa pag-aaral. Napabuntong hininga siya. Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ako. Gusto kita. Napangiti ako ng bahagya. Alam ko rin po yun. Bigla siyang natawa. Ang kapal ng mukha mo. Bakit naman?
Kasi parang ginagamit mo na ako. Napailing ako at tinitigan siya. Sa totoo lang, alam kong may katotohanan ng sinabi niya, Miss Roxy. Pero hindi ko yon sinabi. Sa halip ay nagsalita ako. Kung ayaw niyo na po, pwede naman na akong tumigil. Sandali siyang natahimik. Hindi. Sanay na rin ako sa'yo. Tumawa ako ng mahina. Tahimik ulit ang sala. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Kaya lang George, may naririnig na akong bulong-bulungan sa labas. Napakunot ang noo ko. Kinabahan ako bigla. Paano kung kumalat? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin yun. Lumapit siya sa akin. Kung dumating man ang araw na malaman ng nanay mo, anong gagawin mo? Hindi ako agad nakasagot. Matagal bago ako nagsalita. Hindi ko alam. Gusto mo pa rin ba ang ginagawa natin? Napaisip ako, Miss Roxy. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung gusto ko ba siya o nasanay lang ako sa pera at sa tulong na ibinibigay niya. Pero sa huli, sinabi ko pa rin ang sagot na alam kong gusto niyang marinig. Oo naman. Napangiti siya. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang balikat ko. Basta tandaan mo lang, George. Lihim natin to. At hanggat pareho tayong pumapayag, magpapatuloy lang. Tahimik akong napangiti. Sa gabing yun, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi na ako ang dating estudyanteng inosente. At kahit alam kong mali ang ginagawa namin, hindi ko pa rin yun itinigil. Dahil sa bawat pagkakataon na pumupunta ako sa bahay ni Melba, may kapalit itong pera at tulong sa pag-aaral ko. Hanggang sa dumating ang araw na natapos ko ang kolehiyo. Pero kahit graduate na ako, hindi pa rin natapos ang lihim namin, Miss Roxy. Patuloy pa rin akong bumabalik sa bahay ni Melba. At patuloy ko pa rin pinagkakakitaan ang kumare ng nanay ko. Isang lihim na hanggang ngayon, kami lang dalawa ang nakakaalam. At marahil, mananatili na lang itong isang kasalanang hindi kailanman malalaman ng nanay ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, George.